Magpapainit tayo ng kawali kasi magluluto ako ng itlog at pork patis. Atin siya ipapry kasi yun ang kakainin ng aking dalawang amo, yung mag-asawa. Ayan. Pahinaan lang natin yung apoy kasi mag-fry ng itlog. Pasensya na kayo kasi hindi ako expert na magluluto ng itlog. Baka mamaya ay hindi nyo magustuhan ang aking pagpa-fry. Hindi kasi ako madalas nagluluto guys. Kaya ganun ang mangyayari. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ano ang makikita nyo sa pagluluto ko ng itlog. So tara, na tayo. Ayan siya guys. Pero 4 lang na piraso yung lulutuin ko kasi gusto ko pakainin sila ng tigda. At ayan na, mukhang mainit na yung ating mantika. So ilalagay na natin yung itlog. Ganito ako guys pag nagpa-fry ng itlog. Takot ako dyan baka mamaya yung mantika ay mapunta sa mukha ko. Pasensya na kasi hinahawakan ko yung cellphone ko. Lagyan natin siya ng kaunting asin. Ayan, lagyan natin siya ng kaunting asin para na maglasa. Isa ni side up lang natin siya guys para masarap. Hindi ako expert pero tinatry ko yung best ko para na mag-ayos yung aking niluto. Yan, masarap yan guys. Paborito ko din to pagkainin tuwing umaga. Nagbo-boil ako ng egg ng within 1 minute. Kasi masarap pag hindi siya masyado luto kainin. Ayan siya. Diba? Sunny side up yung dating niya. So ayan, hintayin lang natin siya na magluto at atin na siya hahakuin. Ayan, sabi ko sa inyo, hindi ako expert na magluto ng itlog. Kaya yung kailangan ang hanapin yung asawa, marunong magluto. Yes, kasambahay ako dito sa mga amo ko guys, pero hindi kasi ako masyado nagluluto. Ang nagluluto dito yung mga amo ko, hindi ako. Ako naglilinis lang ng bahay, kaya ayan, naging broken hearted pa yung itlog natin. So ngayon, atin na siyang kukunin at isusunod na natin ang isang itlog. Nilagyan ko na yun siya ng asin para masarap. Pati pagkuha nito guys na hindi rin easy para sa akin. Kasi hinahawakan ko yung cellphone ko. So, ilapag muna natin ang cellphone at kunin natin yung itlog. Ayan, kung nakikita nyo, nagpainit ako ulit ng kawali. Kasi magluluto tayo ng another egg. So, pagpasensyahan nyo na kung malinis ulit ang kawali natin kasi hindi po pwede sa amin dito na porkit ginamit mo na the same thing ang lulutuin ay hindi mo lilinisan yung kawali kasi yung mga amo ko medyo masilan sa utensils. So kailangan natin hugasan ulit ang kawali at mag-fry tayo ulit ng itlog. Hindi na ang kinalabasan yan sunny side up, sunny love na yan kasi lutong-luto na yung itlog natin. Ayan, hintayin lang natin na uminit yung puso natin para na magkutid yung itlog. Charot. Hintayin lang natin na mainit yung kawali para na hindi dumikit yung itlog. Pero actually, dumidikit kasi siya kasi ayaw niya magpaghiwalay. Mahal na mahal niya kasi yung kawali. Diba? Ganun. Sige, magantay tayo ng saglit at ilagay na natin ulit yung ating itlog na may asin. Nilagyan ko na siya ng asin directly para na hindi na ako mahirapan magpasagot sa kanya, char. Ayun. So, ayan, ilalagay natin yung ating itlog. Ayan. Ganyan ako guys pag na-fry. Maglo-lower heat tayo para na hindi siya masunog. Ayan o, di ba ang ganda-ganda? Pero, ang kinalabasan yan ay hindi na maganda. Char-char lang, saan ka dyan? Di ba? Ang sarap ng itlog. Itlog na niluluto hindi itlog ng Ayan, hintayin lang natin siya. Kaya hindi nyo makikita kung paano ko siya i-flip up kasi ako yung tagahawak ng aking cellphone. Walang ibang may naghahawak. Kaya makita nyo na naka-flip up na yung ating itlog bago nyo makita na ginagawa ko. Ayan. Antayin lang natin siya ng 1 minute at atin siyang baliktarin. So ayan na. Baliktarin muna natin guys ha. Wait lang kayo dyan. At talaga namang hindi ako marunong mag-flip up ng itlog kasi basag pa rin. Na broken hearted pa rin yung itlog natin. Ay, naku, Diyos ko niyo, Santisima Maria. Ano bang nangyari sa mundo? Alam nyo, sa totoo lang matagal na akong kasambahay pero hindi ako marunong masyado magluto sa totoo lang. Kasi nasanay ako dati na salad-salad lang, ganito, ganyan. Kaya, pag sa dating sa pagluluto, hindi ako masyado marunong. Kaya wag nyo akong magustuhan sa
Kasi hindi talaga, maghihiwalay talaga tayo. Kasi sa pagluluto pa lang ng itlog, bagsak na. Ayan. Ang broken hearted na yan. Ay, naku, my goodness. At ayan na naman guys, nagpainit na naman tayo ng kawali. Kasi magluluto tayo ng pork patis. Yan ay lulutuin natin. Kasi yan lang ang kakainin ng dalawang bata. Hindi naman bata yan kasi puro naman matanda yan. Kaso, ang turing ko pa rin sa kanila ay bata kasi anak sila ng aking mga amo. Kaya, hipo-hipuin lang natin kung mainit na ang pagmamahala ng kawali at ako. Para na mailagay na natin yung mantika. Ganito daw ang experts na tagaluto sa kusina. Actually, hindi kasi ako ang nagluluto, mga amo ko. Kaya, pagpasensyahan nyo na kung nabobroken kayo sa aking pagluluto kasi ganun lang talaga si Akits. Nagmamarunong char. Inutusan kasi ako ng dalawa na magluto. Kaya ayan, magluto tayo ng patis. Wait lang guys. Pasensya na kung gumagalaw yung ating camera kasi hinahawakan ko siya. At ayan na. Ayan na. Dalawahin natin para mabilis tayo. Ayan na. Ayan na. Pero parang tama na yung dalawa. Ayan, itatagilid ko lang para yung maputik yung mantika sa loob. Ayan, antayin natin siya na magpula-pula na parang kamatis ka. Ayan na. Ganun lang kasimple guys. Pag tinamad kayo, magreklamo kay Samo niya. Pero pag hindi na ako na kayo magreklamo. Joke lang. Ayan. Bihira lang ako nagluluto kasi guys. Pag nagluluto lang ako dito kapag nandito sila sa bahay. Kasi pag Lunes, Monday to Friday, ano lang yan, sabaw lang sa umaga. At sa tanghali, pagkain ko lang. Kung kakain dito yung amo kong lalaki ay nagluluto ako. Pero sa gabi talaga ay nagdi-dinner sila dito sa bahay. So, ang magiging trabaho ko lang dito sa loob ng bahay ay good for 2 hours every day. Pero ang 2 hours na yan ay pinipling-pling ko pa guys. Dot more sa cellphone. Alam niyo naman, ang si Lola nyo, Ella, maraming rapid sa online. Kailangan natin magkayod kasi kailangan tayo magsipag-sipagan para sa ating mga anak na nag-aaral ng college. At lalo pa ngayon na dalawa na sila puhon, kaya kailangan ko pa rin doble kayod sa pagtatrabaho para na magkaroon ng magandang buhay ang aking dalawang anak. Kasi ayaw ko naman sila matulad sa akin na ako nagsisikap at nagsikap ako para na magkaroon ako ng magandang trabaho. Pero actually, nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong tumulong sa akin. Hindi ko sila nakakalimutan until now kahit na tumalikod na sila sa akin. Bilinakman nila ako, pero at least na ipagkaloob ko yung gusto nila galing sa akin. Alam nyo kasi guys, kapag ang tao nakatulong sa akin, hindi ako basta-basta bumibitaw. Handyan ako hanggat kailangan nila ako. Pero pag naramdaman ko na lumalayo na sila, hindi ko na sila pinipilit na mag-stay sa buhay ko. Kasi kung pipilitin mo ang isang bagay na mag-stay sa buhay mo, ikaw lang ang masasaktan kung ayaw na nila sa iyo. Kaya take note, kapag may tumulong sa iyo, kailangan tulungan niyo sila pabalik. No? Yan ang tinatawag na utang na loob. Kahit kailanman ang utang na loob ay hindi nababayaran ng financial. Kahit ba naman sabihin natin na tapos na kayo magbayad ng utang na loob nyo sa kanila, ay alalahanin nyo pa rin sila. Balikan nyo pa rin sila, kumustahin nyo pa rin sila. Actually ako, mayroon akong mga taong gusto balikan kasi blinak na nila ako sa Facebook, blinak na nila ako sa number. Ang expected kasi nila, nagbago na ako, hindi ko na sila naaalala. Pero dito sa puso at isip ko, sa buhay ko, ay palagi ko silang naaalala. Umiiwas lang ako sa mga sitwasyon na ayaw kong masangkot. Umiiwas lang ako sa iskandalo at paratang na hindi ko naman ginagawa sa buong buhay ko. Kaya kayo guys, kung may nakatulong sa inyo ay balikan nyo. Mahalin nyo sila na parang pamilya nyo rin. Kung hindi kayo tatanggapin na kumbaga nagpe-pretend lang sila sa inyo dahil may kailangan sila sa inyo, okay lang yan. Pasalamatan nyo pa rin. Ang importante dyan
ay pareho kayo na kinabang at nagtulungan sa bawat isa. Kung sakali mang umalis sila sa buhay nyo at sabihin ay tapos na ang utang na loob na bayaran ko na. No, hayaan nyo silang umalis pero ikaw wag kang umalis. Diyan ka pa rin, ipagdasal mo na lang na sana maging maayos ang buhay nila nung umalis sila sa buhay nyo. Take note guys, magpapasalamat pa rin tayo sa mga taong tumulong kahit siguro nagkaaway na tayo, na hindi na nagkabati tayo dahil sila ang ihemplo ng Ginoo sila yung ihemplo na ipinagkaloob ng Panginoon para tayo ay lumaban sa buhay. Sila ang ibinigay sa atin para tahakin natin ang magandang buhay. Take note guys, yan talaga ang simbolo. Ayan ang patis natin, maluluto na. Kaya ang paalala ko palagi na tayo kapag nagkaroon tayo ng utang na loob sa tao ay wag nating talikuran. Kahit ba naman tayo ay tapos na or hindi kayo tapos at sinalikuran nyo. At kung mayroon kayo na extra, bakante at malaya na, ay pwede nyo po silang balikan at tulungan din. At kayo ay i-bless sa Panginoon. Tingnan nyo po, hindi man na ina-example ko na yung sarili ko kahit alam ko siguro mapapanood nila itong video ko. Alam ko naman na blinak na nila ako pero hindi ako nagbago until now at never akong magbabago dahil ipinagkaloob sila ng Panginoon sa akin para simbolo or tulay para bumangon ako ulit at baguhin ang buhay na tinatahak ko dito sa mundo. Kaya kung nasaan man sila ngayon, sana nasa mabuti silang kalagayan at maayos ang kanilang pamumuhay. At ito na nga ang patis na niluluto natin. Ang dami kong sinasabi na nagluluto lang ako ng patis pero with advice. Ganun daw yun guys. Pag wala kang iba-vlog, ganun na lang. Ayan, challenge accepted. Ganun lang daw yun. Challenge accepted. At laging magdasal sa Panginoon na tayong lahat ay healthy, happy, tapos maraming pera, at masaya palagi. O, diba? Huwag kakalimutan, magdasal palagi at humingi ng guidance sa Panginoon. Kasi siya lang ang makakatulong sa atin at wala nang iba pa. Kaya dapat ang number 1 nating mamahalin ay ang Panginoon. Ang number 1 nating sa pagkagising sa umaga ay ang Panginoon. Magpasalamat sa mga blessing na dumating. Magpasalamat na nakagising tayo sa umaga, na healthy, walang may nararamdaman, at patuloy na namumuhay sa mundo na masaya kasama ang pamilya. So, ayan na guys, luto na ang ating patis at matatapos na rin ang ating pagsasabi ng mga advice. At sana ay nakatulong sa inyo ang aking sinasabi. Yan lang guys, huwag kayong mag-alala. Kasi yung kawali natin ay, ayun na. Ayan yung ating niluto. Ayan, medyo madumi yung ating pero okay na yan. Pupunasan na lang natin. Thank you for watching. Bye-bye!